Hello po guys, kumusta po at welcome po sa aking channel, Merelo D Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi ang aking bagong patakaran kasi bagong taon, dapat bagong patakaran na din tayo para magaan ang pasok ng bagong taon sa ating lahat. So ayan guys, gusto ko lang ibahagi yung aking patakaran dito sa aking munting tindahan. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you po and advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, proceed tayo guys sa ating topic. Dahil magbagong taon, dapat bagong patakaran na rin dito sa ating tindahan. Kasi nga, para hindi naman masanay yung ating mga customer. Kasi taon-taon talaga ganito ang ginagawa nila sa aking tindahan. Kaya naman ito, kinakausap ko yung aking mga customer. Tulad nga ng sinabi ko din, nabanggit ko din dito sa vlog ko guys, no? So, alam niyo na kung sino nakapanood sa vlog na ito. Bagong patakaran na nga yung aking gagawin dito sa aking tindahan. Para naman sa ating mga customer na to, para hindi sila mahirapan at para na din sa atin bilang tendera, bilang store owner, para hindi na rin tayo ma-stress at hindi na rin tayo mahirapan sa mga pambayad dito sa ating mga bayarin. Lalo na ngayon guys, kailangan na kailangan talaga natin ng pera, no? Kasi alam naman natin na pinaikot-ikot lang natin yung ating benta. Kung may benta tayo, so ipamili ka agad natin, no? Mag-stocks tayo ng mga mabinta ngayon, magpapasko, ano? Talagang, ayan, kaya mahirap talaga magpautang. Kasi yung mga suki ko, yung mga customer ko, nasanay na kasi sila. Dati kasi guys, nagpapautang ako ng kaso, ayun, dahil nga may extra budget tayo noon. So, dahil nga nagamit ko na rin dahil marami akong binili ko. So, alam nyo naman guys kung sino nakasubaybay sa aking mga video. So, nagagamit ko, may ginastusan ako, may binili kasi ako. So, ayun, kaya nagagamit ko. So, ayun, kaya pinapahiram ko muna sa isang tao. Pero hindi naman ako nagpapahiram ng malaki talaga. Yung kaya lang bayaran ng tao. Depende kasi yan sa sahod niya. Kung halimbawa ay ganito lang yung sahod ng isang tao. So, konti lang yung pinapautang ko. Kasi mahirap din kasi yung magpautang ka ng medyo malaki. So, matagal naman siya makabayad. Kaya talagang sakto lang talaga ako magpapautang dati. So ngayon, parang nakasanayan na kasi nila na ganun pa rin. Kasi nga nung nakaraang araw ay may nag-text nga sa akin na ayun nga, mangutang. Kasi nga yun ang nakasanayan nila. Hindi naman lang nila inisip na magbabagong taon tapos may utang ka. Iwasan muna natin na wag mangutang at wag magpautang para hindi tayo mabaon sa utang. Dapat mag-budget tayo. Nasaan ba yung mga sahod ng mga customer natin, no? Kasi yung mga ibang customer natin, pag alam kasi nila na may malalapitan silang tindahan, na may mauutangan, so, ayun, gastos na lang sila ng gastos, tagay dito, tagay doon, yung hindi na sila nagbabudget kasi alam nila na may malalapitan silang tindahan. Hindi naman kasi araw-araw, lagi na may extra budget yung tindahan. So, ayan, sakto lang din naman kasi yung kinikita ng isang tindahan. Kasi alam naman natin na paikot-ikot lang yung puhunan ng isang store owner, di ba? Pag may binta, so papamili ka agad kinabukasan kung ano yung nawala sa ating tindahan, di ba? Ganun naman. So, talagang kailangan na kailangan natin ng pera. So ngayon nga, may nangutang sa akin, may trabaho naman siya at siguro naman may matanggap siyang 13 month or bonus, di ba? Kasi guys, may nag-text kasi sa akin na mangutang, kaya ayun, sinabi ko na lang muna sa kanya. Stop muna ako sa utang sa ngayon. Siguro pwede na tayo magpautang pag mayroon na tayong extra budget after ng New Year. Mayroon na siguro tayong maiipon. Marami tayong bayarin din kasi, no? May bagong bayarin pa tayo, malapit na naman ang renewal natin ng business permit, kaya ayan, kailangan talaga natin magsipag din, magtinda, no? Kaya bawi tayo ngayong Pasko at bagong taon, sana makabenta tayong lahat, no? Para, ayan, mayroon tayong pambayad sa pag-renew ng ating business permit. So, ngayon guys, kinausap ko na yung aking mga customer na kailangan pagsapit ng bagong taon, kailangan wala kang utang, no? Para naman hindi ka mabaon, para gumaan naman ang buhay natin pag wala tayong utang, wala tayong tinakbuhan na utang, para naman magaan yung pasok ng
bagong taon sa atin dahil wala tayong inuutangan at wala tayong tinatakasang utang para naman swertihin tayo. Kaya, ayun, kinakausap ko yung aking mga customer kasi nga may nangungutang pa ngayon ng mga paninda natin, talagang di maiwasan. Kaya sabi ko, basta mabayaran nyo yan kuya ha, bago magbagong taon kasi ayoko nang may utang dito sa aking tindahan. So ayun, yung ibang customer ko guys ay nakaintindi naman, aywan ko lang sa iba. Basta yun na yun patakaran ko guys na hindi muna ako magpapautang sa ngayon dahil nga magbabagong taon. Dahil nga hindi maiwasan yung utang, so saka na siguro tayo magpautang pagkatapos ng siguro after 2 weeks ng January, pwede na siguro tayo magpautang kasi lalo na yun, wala na mga tao, mga pera, kaya ang hirap din ipautang yung ating mga paninda kasi ang liit na nga lang ng tubo natin kasi pamahal ang pamahal yung mga bilihin, no? Talagang, ayun, wala naman tayong magawa, panay taas ang mga bilihin, tapos uutangin pa. Yung tagal pa naman ng sahod nila, lingguhan, kinsinas, ganun, ang tagal, talagang mag-aantay ka pa. Kaya, ayan, pwede naman tayo magpautang. Basta yung maliit lang na halaga, no? Hindi yung kalakihan. Kasi mahirapan ka, kakalbo yung mga tindahan mo. So, kawawa ang ating sari-sari store kung wala ng laman dahil sa pinautang natin yung ating mga paninda. Kaya dapat may limit lang tayo magpautang para hindi tayo mahirapan. So, ayun guys, yung aking bagong patakaran na, ayan, nag-stop muna ako sa utang sa ngayon kasi magbabagong taon para naman yung ating mga customer din, di din sila magkahirap-hirap kasi nga nasanay na sila na di porket may mautangan sila, so utang na lang sila ng utang. So, ang nangyari, puro sila utang, utang sila doon, utang dito, utang, yun, nagkautang-utang, kahit kakasahod lang nila, utang pa rin sila. Hindi na sila marunong mag-budget dahil alam nila na may mautangan sila. Kaya naisip ko guys na hindi muna ako magpapautang para matuto din naman sila, para marunong din sila mag-budget. Kasi tayo talagang nagsusumikap din tayo, no? Para, ayan, makabayad din tayo sa ating mga obligasyon. Kaya, ayun, kaya dapat ganon din sana ang gagawin nating lahat, no? Na iwasan muna natin mangutang para hindi tayo mabaon sa utang, para hindi rin tayo mahihirapan pagdating ng bagong taon, para wala tayong utang. So, magaan yung pasok ng 2026 sa atin dahil wala tayong utang sa isang tao. So, ayun nga guys ang naisip ko, kaya, ayan, kaya hindi muna ako magpapautang. So, ayan lang guys ang maibahagi ko for today's video, no? Maraming salamat po sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you guys. Bye!